Magandang hapon po uli. Ito po si Lola Sara. Ipapatuloy ko po ang kwento ng aking buhay. Sa panahon po na yon, kung paano ako nagsimula ng paggamot. Nasabi ko po sa inyo noon na may isang babae na maglitaw sa aking pangaturugan. Ang kanyang kasuotan ay Birhen de Lourdes. Kaya inari ko ang abito ko na kasuotan sa tuwing ako magagamot. Nakaputi ako at may sinturon na sky blue. Na ang sabi niya panahon na para ako magtulong sa aking kapwa. Doon po ako nagsimula na nung paiba-iba ang napasok sa akin. May napasok na bata, may napasok na matanda, may napasok na lalaki. Ang mga karamihan, halos pinagpipistahan ang aking bahay. Sapagkat sa tuwing may napasok, natutuwa sila. Sapagkat kung ano-ano ang mga tinatanong nila na mga imposible, ikinikwento naman sa kanila. Para bagang natutukoy ko kung ano ang mga sagot nila. Ako naman, pakiramdam ko ako'y tulog lang na mamahinga. Yung pala kung ano-ano ang ginagawa nitong aking katawan. Kauna-unahing ginamot ko po, mga minamahal kong taga-subaybay. Doon ako sa buhi na ang pagdilat ng mata ko, nagagamot ako. Nawala akong ibang ginawa kung hindi nagkuha ko ng tubig, tapos dinasalang ko ng ama namin at sumasampalataya. At sinawsaw ko ang aking kamay sa tubig at tinapal ko doon sa bata na yun. Na ang sabi ko doon yun ay taga-Pulanggi, hindi ko po matandaan kung sino ang pangalan niya. Awang-awa ako sapagkat doon ako nagsimula ng paggamot sa, kung tawagin, sa Inulid, Barangay Inulid, Buhi, Camarines Sur. Ngayon, pagising ko, bakit kako ang daming tao? Ngayon, umano sa isipan ko, uy, painumin ninyo ng tubig si Sara. At pakiramdam ko, pagod na pagod nga ako. Nakatalay-talay sa upuan ang mga nagpapagamot. Ang tinandaan ko lang yung bata na yun na edad 5 taon gulang na lalaki. Ang ginamot ko lang doon ay tubig at pinagdasal ko sila kan Senior San Rafael. Alam po ninyo, maniwala kayo sa hindi, bago man nila matapos ang 9 na araw na panata nila kay Senior San Rafael, nakakita na ang bata. Yun daw po ay taga Pulanggi. Tinatanaw ko ang bata kasi mayroon distansya naman mula sa Santa Lourdes, Barangay Santa Lourdes ng Buhi, Camarines Sur. Malakad naman papunta doon sa Barangay Inulid. Nandoon ang bahay namin mag-asawa. Ngayon nakikita ko baktot-baktot ng nanay ang bata na minsan nahuhulog pa po sa pilapil at may danawan. Ito ang kwento ng nanay. Alam po ninyo ang sabi ng anak ko. Habang baba ko siya, sabi niya, saan naman tayo nanay mapunta? Mapunta tayo doon kan Lola Sara at magpapagamot tayo. Sabi niya, Mama, kung ako nakakakita alam ko ang kulay ng palay. Ay oo anak, magdasal ka lang. Alam po ninyo ang kwento ng nanay. Ito po ang totoo. Nung bago kinaumaga-maga, halimbawa 8 araw ngayon, pang-9 na araw, naglalakad na sila papunta sa bahay ko. Ang kwento ng bata ganito, Mama, ibaba mo nga ako. Ito pala niya ang ng kuhol, kulay, at ito pala niya ang kulay ng palay. Kasi nabulag yung bata, 2 taon yata yun, o 2 taon, tinipdas daw, sabi ng nanay, hanggang sa nabulag. Sa awa ng Diyos yun ang hindi ko malimut-limutan. Sino ako? Anong klaseng kamay ko ito? Bakit pinagaling? Inari ko, hindi ako ang nagamot kung hindi si Senior San Rafael na alaga ko. At ang kwento pa po noon, di tuwang-tuwa na mag-ina. Hawak-hawak ng kamay ng bata papunta sa akin. Sabi ng nanay, malayo pa ako, niyakap ako. Ang sabi niya,
Lola Sara, maraming salamat po sa iyo. Nakakakita na itong kasama ko, itong anak ko. Salamat po. Sige niyan iyak. Nagbabalikwas naman ako na hindi ako anyakapin niya dahil hindi ko nga alam kung ginamot ko siya, kung nakagaling ako o hindi. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko doon kayo magpasalamat kan Senyor San Rafael. Alam po ang kwento ng bata ganito. Mama, ito ang kasama ko ng ilang araw. Ito, may pakpak ito. Ngayon bakit hindi ika nga siya nagalaw? Kasama ko ito. Tapos ang sabi niya sa akin, maghilamos daw ako dun sa sapa. Kaya po ako nakakita. Yan po ang totoo na sinabi ng bata na yun. At kung matatandaan ko pa lang sana, bilang patutuo sa inyo, pakikwentuhin ko siya kung ano naging kasaysayan ng kanilang buhay. Kaya sa awa ng Panginoon, ako nagtataka sa sarili ko. Nag-aarano kaya itong mga tao nito? Nakikiramdam lang ako sa mga bulong-bulungan nila na kung anong ginagawa ko sa araw na yun. Tingnan mo anya ano. Pag nakatalikod anya si Sara parang santa. Pero bakit anya nagpapatawag siyang lula? Kabata-bata pa. Nagsimula ako ng paggamot. Ang edad ng aking anak na panganay na si Don Jose, nagbablog ngayon, 3 taon po siya. Ang nag-aalaga sa kanila, ang maliit ko naman ito si Rapi, ang pangalawa kong anak. Dalawang buwan lang yata. Kasi ang pagitan po nila, itong panganay ko sa 3 taon. Ang pangarap ko sana noon, isa lang ang anak ko. Pero napakapalad ko, binihiyaan ako ng 8 anak. Alam po ninyo ang mga pangalan nila, 7 na Arkangeles. San Miguel, Gabriel, Rafael, Yorel, at Yudiel, Barakihel at Sithiel. Sa 6 ko na anak na lalaki, ang pinangalan ko sa 7 na Arkangeles. Ang 2 kong babae na bata, ang pangalan Maria Rosa Mystica, kasi isinilang siya Santa Rosa, August 30. At ang pinangalan ko naman doon sa panganay kong babae at kalagitnaan, una, Jose, Gabriel, Rafael, tsaka na yung babae. Ang pinangalan ko po sa kanya, Maria Rapunzel. At bakit po? Mayroon po siyang balat dito na parang linta na nakadikit, ipinaglihi ko sa itlog ng palaka. At ang kanyang buhok, maniwala kayo hindi, hanggang dito na sa balikat na inanak ko siya. Kaya ang pangalan ko sa kanya, Rapunzel. Yan po ang 8 kong anak. At sa saysay ko po ng kasaysayan ng aking paggagamot, marami po kayong tanong sa akin. Sapagkat sa dulo ng aking kwento dito sa hapon na ito, marami po ang naganap. Mayroon ako naging kasamahan na dalaga na si Mila. Hanggang ngayon dalaga pa siya. Kaya hi Mila, kung napapanood mo man ako, darating ako sa iyo dyan. Nandyan siya ngayon sa Lourdes, Buhi, Camarines Sur. Na sana naman, ang kasuotan niya lagi Lourdes at Nazareno. Sapagkat galing siya sa akin. Hanggang sa naghiwalay kami, nagagamot na rin siya, nakakatulong na rin siya sa ating kapwa. Hanggang ngayon dalaga pa po siya. Ngayon, marami po akong kasamahan sa Santa Ustina, sa Inulid, sa Burabot. Kaya, mithiin po ninyo, makakarating ako dyan. Kung mapapanood ninyo itong video ko, ito si Lola Sara. Matanda na po ano? Oh, noon napapanood ninyo ang mukha ko. Kalok-alay ako ni Belma Santos. Hanggang sa sinasabi nila, maganda daw ako. Proud naman ako. Purihin ang Diyos, hindi ako. Purihin ang Diyos at may mukha akong ganun. Ngayon matanda na ako. Sa pakikibak ako sa buhay ng aking kapalaran, ito ako matanda na. Pero purihin ang Diyos na kahit matanda na ako, ibabaybay ko sa inyo kung anong naging buhay ko, kung paano ako naging malakas sa paniniwala ko sa Diyos. Sa kabdang ng aking buhay, magtatanong kayo sa amin mag-asawa, bakit kami may panata na magpapako sa cross?
Ang pangarap ko noon, isa lang ang anak ko. Pinangalanan ko na Jose. Kasi yun ang anak ni Maria at ni San Jose. Ngayon, natuwa naman ako at ang lulo pala ng apo ko ay Jose. Kaya siya ay junior sa biyanan ko na si Jose Atotobo. Ngayon sa naging kasaysayan ng kanyang buhay kung bakit kami may panata na magpapako. Nagkasakit po itong aking asawa na si Cirilo. Kaya, hi Eloy, pakinggan mo ito. Itong totoo na nangyari sa buhay natin, hindi baga? Oo, bagamat malungkot ang pagsasama namin, masaya ako dahil minahal ko siya ng totoo. Aywan ko po siya kung minahal nga niya ako. Nagkasakit po siya. Ang pagkasakit po niya, hindi siya makahinga. Parang inaagaw ang kanyang hininga na paputol na paputol na paputol. Ang sabi ko sa kanya, ako ano ang nangyayari sa iyo? Ma, hindi ako makahinga. O ano ang gagawin ko? Nagagamot ako, dinasalang ko, nanalangin ako. Diyos ko po, ano ang gagawin ko? Napag-isipan ko, mamanata ka. Sinigawan pa niya ako. Anong klaseng panata? Naibukan ko naman ang aking bibig. Magpas ang kakaya ng cross. Yun naiwika ko sa kanya. Alam po ninyo, maniwala kayo hindi. Habang kami sumakay ng tricycle papuntang doktor, parang nauuga ang tricycle sa paghahabol niya ng kanyang hininga. Sa binigkas niya, magpanata, mapasaan niya ay kanga ako ng cross. Alam po ninyo, umupo na siya. Pinakiramdaman niya ang sarili niya. Pagdating namin doon sa doktor, ang tanong ko, kumusta ka? Uwi naan niya tayo, wala naman ako sakit. Yun ang totoo. Hindi siya linapatan ng doktor na kung ano kasi nagnormal ang kanyang paghinga na walang sabi-sabi. Di ang ginawa namin, ang kapatid niya ni si Manay Kunsing, kung nabubuhay pa sana siya. Manay Kunsing, tulungan mo po ako. Ito ako, isa na akong vlogger. Ngayon, natutuwa ako dahil ang ganda ng pagmamahal mo sa akin. Hindi mo po ako pinabayaan. Lalo na kung ako pinapasukan ng espiritu, bigla na lang ako nabagsak. Ikaw ang sumasalo sa akin. Kaya lang malungkot at namatay na po siya. Ngayon, ibalik ko doon sa kwento. Nag-uwi kami na masaya na nagtataranungan. Ano ang nangyari sa iyo, Cirilo? Nag-uuyo ka ba? Nakikita ko na halos malaway na siya sa paghahabol ng kanyang hininga. Nag-alala ko. Kaya ang salita na makipagrelasyon ka sa Diyos, totoo po yan. Sa sinambit niya na siya ay mamamanata, parang pinawi ang kanyang karamdaman. Kaya yan po mga minamahal ko. Bakit kayo may katanungan na bakit kami nagpapapako sa cross? Ito naman, sa madaling kwento, halos malibot namin ang buong Sorsogon. Na noon ito si Kapitan na ay si Kagawad, ex-Edmundo Escuita ng Tagaytay, bayaw ko po yan. Ngayon, may record po siya. Sa bawat barangay na naamin na pupuntahan, nagpapaalam po kami sa kapitan. Kap, baka po pwede kami magmisyon, maggamot. Sa awa naman ng Diyos, binibigyan kami ng permiso. Hanggang sa kami kinakalingan nila. Nag-aarambagan sila, mga kagawad, mga hindi kami pinababayaan sa bawat barangay na naabot namin. Nililista nito ni ex-kagawad ang mga lugar na naabutan namin. Sinusulat niya ang pangalan ng kapitan at ang mga opisyal sa barangay. Alam po ninyo, halos maabot namin lahat hanggang sa nakarating pa kami, Masbate. Kung natatandaan po ninyo, ang long live trading ng Masbate, doon kami kinupkup ng may-ari na si Sister Esther. Marahil wala na siya kasi ako nga ay matanda na. Ang edad ko noon ay nasa line of 20 pa lang ang edad ko. Nakasagsagan ako na nagmimisyon.
Kung saan ang lugar na sabi bantugan na nakakatakot, doon kami ini-invite ng kapitan na para daw mabless ang isang lugar. Doon kami nagmimisyon sa Masakrot Spring, sa Sambinon Spring, sa Mapaso na nagpapanata ang mga tao. Doon po kami nagmimisyon. Sapagkat inari ko na nakikinig ang mga engkanto sa mensahe ko. Kaya magandang hapon po. Ito po si Lola Sara. Patuloy ibinibigay ko ang mensahe na kasaysayan ng aking buhay. Patuloy po ninyong subaybayan ang kaptang ng aking buhay. Lola Sara po ito. Magandang hapon.